Pagkatapos ng Last Supper, habang naglalakad sila papuntang Garden of Gethsemane, ramdam ni Jesus ang bigat ng atmosphere. Sa ilalim ng malamig na buwan, nakatingin siya sa mga mukha ng kanyang disciples. Confused pa sila, troubled. Hindi pa nila fully naiintindihan ang lahat ng sinasabi niya. Hindi ko ito sinabi sa inyo noon, kasi kasama pa ninyo ako, sabi ni Jesus habang umiiwas sa mga bato sa daan. Pero ngayon, aalis na ako at pupunta na sa nagsugo sa akin. Natigilan si Pedro, si Juan ay napayuko, si Tomas ay nagkamot ng ulo, halatang confused. Walang nagtanong kung saan siya pupunta. They were too afraid of the answer. Dahil sinabi ko ito sa inyo, napuno ng kalungkutan ang inyong puso. Patuloy ni Jesus, napapansin ang kanilang reaction. Pero sinasabi ko sa inyo ang totoo, para sa ikabubuti ninyo na umalis ako. Para sa ikabubuti namin, paano naman? Bulong ni Felipe sa sarili, hindi niya ma-imagine ang mundo nang wala ang kanilang master. Kapag umalis ako, ipapadala ko sa inyo ang tagapagtanggol. Patuloy ni Jesus, his voice becoming more urgent. At kapag dumating siya, ipapakita niya sa mundo ang katotohanan tungkol sa kasalanan, sa katuwiran, at sa paghatol. Sa Greek, paraclete ang tawag sa tagapagtanggol na ito. One who comes alongside. Isang advocate, isang counselor. Marami pa akong gustong sabihin sa inyo, sabi ni Jesus. Pero hindi ninyo pa kayang intindihin ngayon. Ngunit kapag dumating ang Espiritu ng katotohanan, gagabayan niya kayo sa buong katotohanan. Habang naglalakad sila sa dilim, nag-reflect si Jesus sa kung paano sila naglakbay noong una. Takot, uncertain, full of doubts. Alam niya na kapag siya'y umalis, they would need something more than just memories of Him. They would need a living presence. Hindi siya magsasalita ng sarili niyang autoridad. Paliwanag ni Jesus, sasabihin lang niya kung ano ang narinig niya at ihahayag niya sa inyo ang mga bagay na darating. Isang gentle assurance sa gitna ng uncertainty. Isang promise na kahit wala na si Jesus physically, hindi niya sila iiwanang mag-isa. Nagtatanong kayo sa isa't isa kung ano ang ibig kong sabihin. Sabi ni Jesus, his eyes reflecting the moonlight. Sinasabi ko sa inyo, iiyak at tatangis kayo, samantalang magsasaya ang mundo. Malulungkot kayo, ngunit magiging kagalakan ang inyong kalungkutan. Inilalarawan niya ito sa pamamagitan ng isang makapangyarihang halimbawa. Kapag nanganganak ang isang babae, nakakaranas siya ng hirap dahil dumating na ang kanyang oras. Ngunit kapag naipanganak na ang sanggol, nakakalimutan na niya ang hirap dahil sa kagalakan na naipanganak na ang isang tao sa mundo. Ang mga disciples ay katulad ng babaeng nanganganak, experiencing the painful contractions of transition. Pero hindi nila alam na ang pain na ito ay magbubunga ng isang bagong uri ng joy. Isang relationship with God through His very Spirit dwelling within them. Mula sa kwentong ito, makikita natin ang tatlong mahahalagang katangian ni Jesus. Malalim na compassion at empathy. Nakita ni Jesus ang takot at kalungkutan ng kanyang mga disciples. At hindi niya binaliwala ang kanilang emotions. Sa halip na magalit dahil hindi nila naiintindihan, naging patient siya at nag-acknowledge ng kanilang pain. Sinabi niya, dahil sinabi ko ito sa inyo, na puno ng kalungkutan ang inyong puso, showing na ramdam niya talaga ang kanilang struggle. Ang pagiging sensitive niya sa kanilang emotional state ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal. Prophetic wisdom at foresight. Hindi lamang nakikita ni Jesus ang present situation, nakikita niya rin ang future at ang mas malaking picture. Alam niya na ang kanyang pag-alis ay magiging painful sa simula, pero ito ay magdadala ng mas malaking blessing sa huli. Ginagamit niya ang metaphor ng babaeng nanganganak. Ang present pain ay magbubunga ng eternal joy. Ang wisdom na ito ay hindi nakukuha sa sariling understanding lang, kundi sa divine perspective na mayroon siya. Faithful provider at protector. Kahit aalis na si Jesus, hindi niya iiwan ang kanyang mga disciples na walang gabay. Nag-promise siya ng paraclete,
ang tagapagtanggol na magiging kasama nila. Ang salitang paraclete ay nangangahulugang one who comes alongside, hindi distant helper kundi intimate companion. Ipinakita niya na ang kanyang love ay hindi nagtatapos sa physical presence, kundi magpapatuloy sa pamamagitan ng Holy Spirit na magiging mas intimate pa kaysa sa kanyang physical presence. Ang tatlong katangiang ito ay nagpapakita na si Jesus ay hindi lamang teacher o leader. Siya ay loving Savior na tunay na nag-aalaga sa spiritual at emotional needs ng kanyang mga followers. Maranatha. The Lord is coming soon.